Pinatitigil po kayo magbiyahe. Opo, sir. Opo, sir. That's modernization program. Yes, sir. Sabi ng inyong lokal na pamalaan, ayon, yung kanilang bangka. Sino po nagpatigil sa inyo? Yung ano po, sir, yung kooperatiba po ng Sealiner po. Yung traditional. Yung may ano ng fiber boat. Yung traditional na bangka, yung wooden hull. So, kailangan na rin mapalitan yan. O nga naman po, kung tutuusin, laan ako medyo rough yung alon, medyo mabilis na magibayan, mawasak. Kaya nga gusto ni Mayor na i-modernize na po yung inyong bangka. Pero ano po yung pinangako? Kapalit ng pagpapatigil sa inyo, meron bang pinangako? Nung ano po, sir, kapag pasok ng fiber, wala pa po silang mga pinangakong livelihood sa amin. Di ba dapat fiberglass ipapalit yan? O, fiberglass po. Okay. Pumasok po yun na wala pong, parang nasurpresa po kami na hindi man lang dinaan sa public hearing. Biglaan. Biglaan po, sir. So ngayon wala kayong kabuhayan. Wala na po, sir. Tagal na po, sir. Nasa 8 months na po. 8 months na kayo walang kabuhayan. Opo. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan sa Dumaran, Palawan. Magandang hapon din, sir. Salamat po sa pagtiwala at andito po yung inyong tatlong representative. Andito po sa aming studio. Sino po sa Office of the Mayor ang nakakausap niyo tungkol sa yung modernization program at yun ang dahilan kung ba't kayo pinatigil sa pagbibiyahe, sir? Una po, kinausap kami ni Mayor, pero sabi ni Mayor, kakausapin niya yung pinaka-spokesperson ng taga-fiber. Yung pangalawang pinag-meet kami ni Mayor, yung pinagkita kami ng Coast Guard, tapos yung taga-Sealiner, yung may-ari ng Coast Guard, tapos si admin. So kasama yung Coast Guard po? Opo. Doon po nakiusap kami na sana, bago nila kami pahintuin, pagbigyan na nila kami ng kahit 3 buwan na pamamasada para mabawi lang namin yung mga ginastos namin sa mga bangka namin, sir. Kasi yung iba doon, bago lang? Opo, sir. Kasi bago nila kami pinahinto, halos po nagka-gastos kami ng malaki. Pagpapagawa ng bangka na yun? Opo, sir. May mga silang pinakomply sa amin, mga requirements. Katulad ng pina-upgrade kami ng bangka, tapos pinakuha ng marina, pinakuha ng insurance. Marami pang iba. Pagkatapos noon, sir. So, ginastosan nyo talaga? Opo, sir. Pagkatapos, bigla dumating yung pahihintoy na kami. Tapos nag-request kami na sana, pagbigyan kami kahit 3 buwan lang. Total yung permit namin, hindi pa na-expire. Kung talagang modernization program pag-uusapan dito, which I agree, para sa safety na po ninyo at ng mga pasahero. Pero tama po kayo, ahead of time, dapat na-impormahan kayo at meron sanang kapalit agad-agad. Hindi yung nakatenga kayo for 8 months. Unfair yun. Tapos sabi niyo po, na-meet yung lahat ng requirements, marami mga pinakuha sa inyo, pinagastusan nyo, and then all of a sudden, boom, stop. Sir Aurelio, magandang hapon po, sir. Assalamualaikum, magandang hapon po, Sir Rafi. Malaikum salam po. Sir, paano po ito yung programa modernization daw po ninyo at napatigil po yung kanilang hanap buhay? Yes po, Sir Rafi, no? Kasi po nung umupo po si Mayor, kasi first term niya po ngayon, Opo. Umupo po siya ng 2022. Opo. Dumating po yung Coast Guard dito sa amin, ini-implement daw po nila yung Marina Circular na lumabas po ay 2016 pa. So hindi yung sinasabi po ng mga kababayan namin na hindi po nagkaroon ng public consultation, hindi po namin naabutan po yun sa mga previous administrations. Kasi, so ibig sabihin, ini-implement nyo lang po ninyo yung isa pong circular na bago po umupo yung mayor nyo ngayon? Yes po. Pero po hindi po kami nagpa-implement. Kasi po nung pumunta yung Coast Guard dito, Coast Guard po yung nagbawal sa kanila. Si Mayor Richard Herrera po ay may isinumite na petisyon sa Marina, naka-address po kay Engineer Rizal Victoria, na naka-true kay Nelson Subribega ng Maritime Industry ng Palawan. Opo. Na pagbigyan po na makabiyahe yung mga traditional boat dito sa amin. Kasi po, kinikonsider po namin na yung pier po namin dito ay fish landing port lang po siya. So wala pa siyang kapasidad na magkaroon ng, yung docking facility nito ay hindi po pwedeng mag-cater pa ng mga steel boat or mga fiber boats. Kasi po, lalo pa pag low tide po ito, naglalakad po yung mga pasahero dito eh. Anong programa meron po yung lokal na pamalaan para matulungan naman po ito mga nawalan ng hanap buhay? Nag-allocate po si Mayor ng 1 million for alternative livelihood po para po sa mga membro ng Budas Association. Yan po, sila po ng Santa Teresita. So 1 million para sa kanilang lahat na yun sa 35 na mga mangingisda po?
Yes po, opo. Pero yun po ay ngayong taon i-implement. So, Hindi pa approved na po siya. na-release na ho ba yung 1 million? Hindi pa po, sir. Hindi pa po na-release kasi nandito na po siya. Pwede nang i-release. Ang problema po, gusto po nilang parang gawing cash. Hati-hatiin na po ata nila. Okay, So, ano po sana kung hindi po dapat hati-hatiin, ano po yung dapat? Dito po, since po yung programa ay naka-align doon sa aquaculture project program para sa kanila, so kung i-divert po natin sa cash grant, idadaan po sa panibagong proseso, sa legal na mga dokumento, idadaan po sa MDC para po mapalitan yung title ng programa. Naintindihan ko rin po yung kanilang hinaing na 8 buwan na po sila walang hanap buhay at meron po 1 milyon na para sa kanila, malaking tulong na rin sa anin kahit papaano makakatulong yan. Ngayon, hindi nila alam kung paano nila ma-avail yung 1 million. Silang lahat na nawalan trabaho. So sabi mo may proseso pa po. Paano kaya yan? Habang tumatagal, sir, lalo nagugutom po yung kanilang pamilya, sir. Apo, yung 8 months po na sinasabi nilang hindi simula noong 2023, ngayon po, approve na po yung budget. Kailangan na pong i-align. Magmi-meeting po yung MDC. Siguro, ngayon po kasi nagsunod-sunod yung mga meeting by next month para po mapag-usapan na kung ano po talaga yung gusto nilang programa, livelihood para po sa kanila. Kausapin naman natin si Godualdo Belen, Acting OIC Maritime Industry Authority of Marina sa Palawan. Magandang hapon po, Sir Godualdo. Pinag-usapan po namin sa kabilang linya din po sa Office of the Mayor po, yung administrator. Paano ba ito, sir? Yung mga may-ari ng bangka na mamasahero at 8 months na po walang trabaho at yun po ay pinatigil dahil sa modernization program at 2016 pa dapat na-implemento pero ngayon lang po na-implement. So ano po yung take-away niyo po dito, sir? Sir, yan po sa amin, nag-apply sila ang local government, nag-request sa akin ng mobile registration as tourist boat. Kasi pwede silang irehistro as tourist boat. Kasi andumaran lang pa po sa Palawan ng walang turistang pumapasok. So yun po ang request nila sa akin. Ngayon po, nung ma-rehistro sila, kahit hindi po nila alam, sir, ay ako po yung nag-iinganyo sa ating mga may travel and tours na pasyala naman yung buksan na yung turismo sa Dumaran para po tayo makatulong sa ating mga mamamayan na may mga bangkang, kasi nga po napasok na sila ng fiber, ng modernization, kaya po yun ang aking ikinukan sa kanila na mabigyan sila ng panibagong trabaho. Tumutulong po ako dito sa mga investor na ang Dumaran ipasukin natin. Anong pinagkaiba na magiging tourist boat yan, pampasahero pa rin versus yung ginagawa nila ngayon, namamasada sila at nagpapasakay ng pasahero para papunta sa kung naman destinasyon. Anong pinagkaiba, sir? Kasi sir, yung ating modernization doon po sa passenger liner. So ito pong ating mga bangka para hindi po totally maalis sila, yung wooden hull. Sila po i-convert natin sa tourist boat. Pwede silang island hopping, snorkeling. Yung po, pwede po yun. Sa snorkeling. Okay. Opo, Ibig sabihin, sa mga island hopping. mga short distance lang po. Yan po, opo. Okay. Sa mga turista. Para pong El Nido, sir. Parang El Nido. So, dapat po, kaagapan nyo dito yung Department of Tourism. Yes po, dapat po sila rin na nag-i-implement kung anong dapat sa mamamayan nila na pwede natin. Ganito na lang po. Tatawagan namin ngayon. Magtulungan po tayo. Coordinate nyo po sa Department of Tourism. Maganda po yung suggestion nyo. Island hopping. And then, Opo. yung sa snorkeling. Maganda po yun. So, dapat po merong coordination sa DOT. Noong August 2023, nagkaroon po kami ng hearing sa Senado tungkol sa seaworthiness ng wooden hull boat. Tama po, malala ko na. Kasi yung wooden hull boat, yan po talaga dapat ma-phase out na dahil prone po sa aksidente yun. Madali po magiba, mawasak, pasukin ng tubig, lumulubog. Fiberglass po talaga dapat. Yan po siguro ang dahilan kung ba't kayo pinatigil ng LGU at tama lang po yun. Pero yung suggestion na short distance lang at pang tourism, I don't know. Pero dapat pag-aralan pa rin ng Philippine Coast Guard dyan. Mario Basaya, OIC Provincial Fisheries Office, Southern Palawan. Magandang hapon po, Sir Mario. Ay, magandang hapon po, Senator. I don't know kung pwede ko ito ma-refer sa inyo. Ito pong mga nawala ng hanap buhay sa pagbabangka dahil sila po ay pinatigil sa modernization program. Meron kaming programang ganun, sir. Pero ngayon, yung naka-allot lang dito sa amin is 4 na unit na 20 footers na fiberglass boat. 20 Pero footer. hindi po kami naka-allot sa Dumaran. May allocation lang po kaming isa sa Brooks Point
isa sa Nara, isa sa Sopronio Española, at isa sa Cuyo. Ang sa Cuyo, sir, ni-refer din po ito sa inyo. Opo. Tapos, pinakiusapan ko na lang si Director Manny na kung pwedeng mabigyan ng allocation yung Cuyo na yun na nasiraan ng bangka. Opo. So, Opo. pumayag naman siya, sir, at mabibigyan mo sila ng isa. Salamat po, Sir Mario Basaya. Magandang hapon po, sir. Opo, maraming salamat din po, sir. Sir Aurelio, paano na po ito ngayon? Meron ng 1 million kanyo. Ngayon, nandiyan yung pera. Kailangan lang makausap sila para hingi kayo ng proposal sa kanila kung paano magamit itong 1 million pangkalahatan sa lahat ng miyembro. Kasi para, ano ata sila? Ano, kooperatiba? Opo, actually po sila po ay inimbitahan nung nakaraang buwan. Kasama po namin yung DOST para po mag-conduct nung, yun po, yung proposals po nila kung paano sila matutulungan. Pero sila po ay hindi naman ho nag-appear yung buong asosasyon po nila. Opo. Kaya kami po ay nagulat din at sila po ay dumulog sa inyong tanggapan. Kami po ay hindi naman nila kami kaaway. Kami nga po ay nagtutulungan bilang magkababayan dito. Opo. Open naman po kami dito para sa pag-uusap kung ano po talaga yung mga proposal nila nang i-release na po natin yung pera para sa kanila. Kasi kanila po ito eh. Para talaga ito sa kanila. Sir, bago po yan sila ng ako ng 1 million. Actually, sir, wala silang pangako sa amin na 1 million. Pinabayaan nila, nihoy-nihay, wala silang kinumusta nila kami, wala. Noon, siyempre, naghanap kami ng tulong, sir, kung makakatulong sa amin. Lumapit kami sa radyo. Ngayon, doon sa radyo, pinangako ni Mayor na sobra 1 million yung ibibigay niya sa amin. Sobrang 1 million? Opo, sir. Magkano na po? Sabi kasi ni Sir PD sa bando, Opo. kulang yan yung 1 million. Dagdagan mo. Sabi ni Mayor, granted po. Maaari nga po, noon hindi nasabi yun. Pero ngayon, sabi ni Sir Aurelio, nandiyan na raw po yung pera. So, i-monitor po namin, siguraduhin po namin talagang nandiyan yung pera. Kung kinakailan po, sasamahan namin kayo pabalik sa Palawan, makipag-usap tayo kay Mayor. And then, ngayon pa lamang siguro, mag-usap-usap po kayong grupo kung paano nyo po magamit yung 1 million, pangkalahatan, na makakatulong po sa inyo. Ano po yung nakikita nyong pwedeng paggamitan ng 1 million? Sabihin natin mahigit 1 million. Bali, yung plano namin, sir, magkanya-kanya na lang kami ng hanap buhay. Kasi sa ngayon, sir, halos kami walang pinagkikitaan. Kanya-kanya lang kaming put up kung ano yung negosyo na pwede namin pagkakitaan ng so, ang 1 million po, divided by 35 is 28,000. Tama na ho ba yan? May paggagamitan na kayo negosyo niyan. Si Sir, medyo kulang, sir, kasi naiyak siya. Walang ilan lang Hindi sapat. kung magdidevelop ka ng mga kuwan po lang yung para sa akin eh. Kasi sa gobyerno rin po, nawaan ko rin, bawat 5 pera ng gobyerno, audited po yan, may tinatawag na COA. Kaya yung sinasabi ni Mr. Aurelio, naintindihan ko rin po, na hindi basta-basta gastusin mo yung pera ng gobyerno dahil babalikan ka ng COA, Commission on Audit. Magkano po sa tingin nyo, kung maliit po yung 28,000, magkano po sa tingin nyo? Yung medyo ano naman po, practical. Kasi po, para sir, sa inyo. yung bangka namin, yung halaga ng bangka namin, umabot ng 200,000. 200,000? Yung bangka namin, may 150, may 100. Yung kuwan kasi, sir, Malaking January. sa amin. January, pinabuild up po kami ng bangka namin ng Coast Guard. Tapos na-finish po yung pag-build up after March. Sabi pag hindi po kami nagpa-build up ng bangka namin, hindi na po kami makakabiyahe. Hinabol po namin yun. Tapos na-comply po namin na palakihan yung bangka. Ngayon, nag-request naman yung LGU sa Marina. Doon na naman po kami sa Marina. Pero para sa akin, kung tutuusin, pag may ganitong klase mga programa, phase out, sana man lang mayroong kapalit na pera doon sa mga bangka nila. Kumbaga, bibilhin ng gobyerno. Ang problema, kung mayroong budget, ang pamalaan tungkol dyan. Yung tanong namin, sir, kailan nila yan i-release? Kasi lagi lang silang pangako. Kailan nyo na po yung ma-release yan, Sir Aurelio? As soon as possible po, Sir Rafi, na mabago po yung title sa Municipal Development Council at maaprubahan ng sanggunian yan, Idol, may implement po agad-agad yan sa kanila. Ang hinihiling lang po namin sa kanila ay konting pangunawa. Kasi siyempre may dumadaan po tayo sa proseso. Mga gaano katagal po kaya, sir? Is that another
1 week, 2 weeks? Kasi po ngayong ang MDC namin ay naka-schedule ng April kasi mahal na araw na rin po ngayong katapusan. Siguro po by mga April before katapusan po pag naano ng sanggunian yan na-approve yung supplemental EIP. Sir Aurelio, pupunta po kami, samahan po namin sila ha, para talaga matupad po yung pangako ninyo. Yes po, salapi po. Okay. Yan po, sasamahan namin kayo. Ibabalik po namin pamasahe ninyo. Iano mga 500 divided by 35 na natin. For the meantime, habang wala yun, magbibigay ako sa inyo ng 15,000 isa. Yung 35, lahat. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Pwera pa yung 1 million. Yung 1 million, siguraduhin namin pupunta sa inyo. Itong 500, dahil alam ko mag-Holy Week, kailangan nyo ng pera, etc. So, 500,000. Ngayon po mismo. Salamat, sir. Maraming salamat. Walang anuman po. Salita po namin yan. Kuyonin po kami. Kuyonin po kayo. Dati galing din po ako sa Palawan. Nag-aral po ako dyan sa Puerto. Maraming salamat, sir. Walang anuman po. Sige po, ngayong araw na ito, bibigyan namin sa inyo 500, tapos sasamahan namin kayo pauwi, i-refund yung pamasahe nyo, dala-dala yung 500 kasama ang reporter namin, ha? Pangako po yan. Salamat po sa tiwala. Sir Aurelio. Yes po. Ayan, inunahan ko na kayo. Magpapaluwal ako ng 500,000 para sa kanila, 15,000 each. Actually, more than 500,000 yan, 15,000 each. Maraming salamat, Senator Rafi. Malaking bagay po yan. Opo, and then kayo din po sana, April, tulad pangako ninyo, i-monitor namin, maipalabas na yung 1 million. Okay, sir, salamat po, sir, ha? Sir Aurelio. Thank you po. Yes po. Punta po kayo sa kabilang booth, yung 500,000 po i-ready namin, tapos 525,000 approve. Okay po, bibigyan namin ngayon, ha? Tapos, pauwi ka ng Palawan, aeroplano, i-refund namin yung pera nyo. Sir Rafi, maraming salamat po sir. sa katapatan nyo na magtulong sa kapwa namin, sa kapwa nyo. Walang anuman po. Pasalamat po ako sa Thank you rin po. Magandang po, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Daghang salamat sa inyo, Tanandra, sir. Daghang salamat gihapon. Thank you po. Okay na po yan, sir.